tignan mo yung report mo. Ano yan? Anong katangahan yan, ha? Lahat na lang ng sales, pababa ng pababa. Ilang buwan ka na dito. Never tayo umangat. Ha? Ma'am, pasensya na po pero ito naman po talaga yung mga reports na pinaasikaso mo sa akin. Wala pong mali dito sa Piling ko binigay talaga, piling ko talagang malas ka sa buhay ko. Tingnan mo ang balat mo, ang pangit mo. Kaya pati yung kumpanya ko, bumabagsak ng dahil sa'yo. Ma'am, hindi ko naman po siguro kasalanan yun, di ba? Siguro po sa Hindi mo pagmamanage kasalanan nyo. yan. Nakikita mo to. Nakikita mo to. Oh, dukduk mo yung mukha mo dyan. Ayan, para kitang-kita mo. Ha? Ano? Anong hindi mo kasalanan dyan? Hindi mo ginagawa ng tama ang trabaho mo. Yun ang talagang dahilan. Ma'am, ginagawa ko po. Lahat naman po ng pinapagawa nyo eh. Yun po talaga. Wala pong mali dito. Siguro po yung nagmamanage ng negosyo nyo, hindi po talaga marunong. So, anong pinapalabas mo? Hindi ako marunong? Simula nang dumating ka lang dito, tsaka nagkana-pletse-letse ng buhay ko. Ma'am, Di mo ba naintindihan yon? Siguro kaya wala kang pamilya, no? O iniwan ka ng lahat kasi malas ka sa buhay nila. Ma'am, pasensya na po pero wala po akong kasalanan dito. Pasensya. Pasensya? Bakit? Masasalba ba ng pasensya mo yung negosyo ko? Ha? Ako nang gigigil sa'yo. Ma'am, tama na po, ma'am! Aray ko! Teka muna! Teka muna! Ano nangyayari? Etong tangang to, tignan mo yung mga report niya. Lahat mali-mali. Lahat bagsak. Tapos ano, palugi ng kumpanya ko. Wala na. Palugi? Oo, palugi na. Paano mangyayari yun? Paano yung mga travel ko abroad? Paano yung mga bakasyon kong yan? Paano yung pagpapadrip ko? Paano yung mga jewelry na in-order ko? Paano? Yun nga, may. Paano na yan? Naku, hindi pwedeng malaman ng asawa ko na itong negosyo ko babagsak. Baka mamaya iwan ako. Dahil kasi dito, bobo kasi to eh. Ma'am, ganito na lang. May naisip po akong paraan. Kung tatanggapin niyo po, bakit po hindi na lang kayo umutang dun sa EV Trading? Nagpapautang po yun hanggang 15 million. Is it trading? Opo. Oo, dali umutang ka na. Diyos ko, ang dami kong babayaran. Tingin mo ba, Ano ba? tingin mo ba good idea yun? Bakit naman po hindi? Kung iniisip niyo po baka hindi niyo mabayaran agad, hindi na po sa ganun. Siguro naman mababayaran niyo yun after 1 linggo. Kung sigurado po kayong mababayaran niyo din, yung perang mauutang niyo, iparuling niyo na lang po para magkaroon kayo ng profit. Oo, dali na. May utak na naman pala yung pangit na yan eh. Buti naman ginamit yung utak mo, no? No? Sige nga, tatry ko tawagan yon. Hanapin mo contact. Kakausapin ko, mag-set ako ng meeting. Sige po, ma'am. Dali mo! Tara na, mami. Yvette, may nakakita ba sa'yo? Ma'am Eden, wala po. Ito, lahat ng dokumentong kailangan mo dahil mangungutang sa'yo si Aryan Hilatan. Magkano naman po yung ipapautang ko sa kanila, Ma'am Eden? 15 million. Siguraduhin mo, makukuha nilang pera. Kasi, naniniwala ko, ito na yung simula ng pagbagsak nila. Siya nga pala, Ma'am Eden. Hanggang kailan po ba kayo magpapanggap ng ganyan? Malapit na akong matapos sa mga palabas ko. At kung dati, tinatapakan nila ako, ang totoo yun, unti-unti na nilang hinuhukay ang libingan nilang lahat. At konting panahon na lang, Yvette, mababawi ko na lahat ng mga ninakaw nila sa akin. Kaya ikaw, kumilos ka na. Sige po, aalis na po ako. Han, na-approve na yung 15 million na niloloan ko sa Yvette's Trading. Kasi tignan mo naman yung company, luging-lugoy na. Unti na lang, babagsak na. So, Aryan! bakit? Bakit ka umutang ng 15 million? Igagawin ko lang naman kapital. Papaikutin ko para bumalik sa dati yung kumpanya natin. Tignan mo. Hindi nga practical na umutang ka ng 15 million kasi dinadagdagan mo lang yung mga utang natin. Lalo lang tayong lulubog. Tingnan mo, may existing ka pang 45 million na utang sa isa pang trading na company. Tapos ito, 35 million. Ayun, umutang ka pa ng 15 million. Yun ang gagawin ko para masalba yung kumpanya. Ha? Alakad, tumunga nga ako. Ma'am Aryan, pasensya na po. Di ba approve na yung 15 million na niloan ko? Opo ma'am. Asan na yung papeles? Nasa bangko na ba? Opo ma'am, yung pera nasa bangko na, na-send na ni Miss Yvette. Ba't ba utal-utal ka, ha? Ikaw talaga, ikaw. Pili ko, ikaw.
Ikaw ang malas sa buhay ko eh. Ikaw ang malas sa buhay ko. Dumating ka sa Aray ko, company ma'am. to. Ay. Ha? Puro kamalasan na ang binibigay mo. Ito na nga po, may pasulat. Wala. May pasulat po si Ma'am Yvette. Eto ba yung sinasabi mo sa aking sekretary? Oo. Ilang buwan na yan dito. Ilang buwan na, pero tignan mo. Yung company ko, palaglag na. Wala na. Tanga naman pala talaga yung sekretary mo na yan eh. Akala ko ba yung malas sa puwet? Bakit nasa mukha? Sa bagay, mukha ka namang puwet. Ma'am, yan po, letter po yan galing kay Miss Yvette. Sabi niya po dyan na kailangan niyo po siyang makita. For formality po, para mapirmahan na natanggap niyo na po yung pera. Nabasa ko. Binigay mo, di ba? Ba't i-explain mo pa? Para po hindi na kayo magbasa. Hoy! Huwag hindi sasagot-sagot sa asawa ko ha. At saka yung mga report na sinesend mo, bakit laging ganon yung mga stocks pababa? Ha? Sir, yun naman po talaga yung nangyayari sa company niyo. Tanggapin niyo na lang po. Binigyan ko na nga ng idea si Ma'am para mangutang eh. Huwag mo sinasagot yung asawa. Huwag mo sinasagot, ha? Parang sagot ka. Ano ko ba? Sagot ka, parang sagot. Yung tip na to. Alam mo, wala na akong panahon sa mga ganitong klaseng diskusyon. Tanggalin mo na yan sa trabaho ha. Aryan, umalis na tayo ngayon. Kitain mo na yung CEO para ma-official na makuha yung 15 million na yan. Ay, sir, kayo daw po kailangan dalawa dun. Alam ko, dalawa nga kami. Wala na talaga. Ano ba ang alam mo? Hindi kami marunong magbasa? Tsaka, ligpit mo na lahat ng gamit mo kasi tanggal ka na. Wala ka ng trabaho. Hindi natin siya pwede tanggalin. Kasi nga't palugi, wala ako ibang babayaran. At least siya, kahit di mo pasuhurin, okay na yan, di ba? Oh, nalagtamo ka. Hindi po. Halika na, umalis na tayo. Okay. Tara na. Excuse me po ma'am, good morning po. Excuse me po, ma'am? Ma'am? Amor? Anong ginagawa mo? Amor, ano ginagawa mo dito? Ba't kayo nagtataka ngayon? Gulat na gulat? Ako yung may-ari nito. Itong Yvette Trading na to, ako na yung nakabili. Anong ibig mo sabihin, Amor? Na umutang kami sa'yo? Oo. Lahat ng to, baka na ako. Ako lahat ang nagplano para unti-unti kayong bumagsak. Sabi ko na nga ba eh. So kaya pala palugi yung company ko dahil sa'yo. Hindi mo ako magagawang saktan! Amor! Sinampal niya ako. Amor, ano to? Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Ha? Nagtataka ka? Nakalimutan mo na yung ginawa mo sa akin? Napandulo ko nang dahil sa babaeng to. Isa siyang kabit. E bobo ka naman talaga, di ba? Kaya nga tinanggap mo ko bilang sekretary mo. Ano sinasabi mo? Anong sinasabi? Ikaw si Eden? Yung may balat sa mukha na may mukhang puwet? Alam mo, nakakatawa kayong dalawa. Wala na akong dapat i-explain sa inyo kasi makukuha ko na kung ano ang dapat kong makuha sa inyong dalawa. Aryan, ano to? Hinayaan mo makapasok sa kumpanya natin si Amor? Nagpanggap siya bilang si Eden para manmanan yung kumpanya natin. Malay ko ba? Hindi ko naman alam na siya yon. Malamang kasi itong kirida mong kabit, bobo. Ano bang alam mo sa pagpapatakbo ng company ko? Eh di ba wala? Trying hard ka. Kaya nga, napa-oo kitang umutang ng 15 million. Ngayon, saan kayo kukuha ng pambayad? Walang hiya ka? Sinabotahin mo yung kumpanya ko? Kumpanya namin? Ano? Kumpanya mo? Nyo? Ang kapal ng mga mukha nyo, no? Kumpanya ko yan. Anong kinalaman nyo sa company ko, ha? Eh, ninakaw nyo lang, di ba? Matapos akong ipadispatcha ng asawa ko. Amor, wag mong gawin sa akin to, Amor. Hindi ko alam ang mangyayari sa buhay ko eh. May utang pa akong 45 million, 35 million sa iba't ibang trading. Kawawa ka naman, asawa ko. Nagmamakaawa ka sa akin. Pasensya na. Pero lahat ng pinag-utangan nyo, akin din yun. Kaya kung iisipin mo, wala ka na magagawa para
pakiusapan akong mabayaran yun. Kasi Amor, kung... hindi pa yun sapat sa mga ginawa mo at lahat ng investors na kausap nyo. Unti-unti na silang umaatras. At ang totoo niyan, sa akin na sila lumalapit. Amor, huwag mong gawin sa akin to. Nagmamakaawa ako sa'yo. Aryan, humingi ka ng tawad. Mag-sorry ka na! Amor, sorry na Pwede ba, huwag mo naman gawin sa amin to? Amor, patawarin mo na lang kami. Kahit Kung luluhod kami, hahalikan namin yung paa mo. Hindi nyo na kailangan lumuhod sa akin. Kasi sigurado ako, bukas na bukas, luluhod lahat ng mga tala dahil sa akin ang huling halakhak. At ang lahat ng luhang binigay nyo sa akin, magiging dugo nyo na. Amor, Kaya pasensya na. Ito, lahat ng to, ha? Pinaghirapan ko to. Pinlano ko lahat para bumagsak kayo. At ngayon, sa kangkungan na lang kayo lahat pupulutin. Amor, hindi ko kaya. Hindi ko kaya maghirap. Patawarin mo ako, Amor. Kung kinaya mo nga akong dispatchahin, bakit hindi mo kaya ngayon sa kangkungan ka na lang pulutin? Umalis na kayo! Alis! hindi naman ako sanay magbenta ng ganito Dapat tong basket na hawak ko ngayon, Louis Vuitton, Prada, Hermes, ano ba, Chanel, ganun. Aryan, wala na nga tayong kumpanya ngayon, di ba? Nagrereklamo ka pa rin. Kung may gusto kang kainin ngayon sa araw-araw, kailangan mo magbanat ng buto. Ito nga nagbebenta ako nung kung ano-ano para lang may makain tayo. Dapat ikaw lang to, ikaw lang lalaki. Ang galing pang teleserye, lahat ng eksenang nasaksihan ko. Anong ginagawa mo dito, Amor? Actually, hindi ko naman talaga sadyang puntahan kayo. Kaso, nakita ko kayo, naglalako. Ano yan? Mga basurang katulad nyo? Mga prutas at gulay ito. Amor, sisiguraduhin ko makakabalik kami ni Aryan kung anong meron kami noon. Talaga ba? Paano ka nakakasiguro? Sa tingin ko nga, ngayon pa lang, walang-wala na talaga kayo. Tingnan nyo, anong binibenta nyo? Galing sa nakaw? Alam mo, Renz, kung hindi mo lang ginawa sa akin, lahat ng mga kasamaan, hindi ko to gagawin. Kaso, ibang-iba ka Pera lang ang gusto mo sa akin. Nangabit ka pa. Isa pang oportunista. Kaya, lahat ng mga pinagdaanan ko na masasakit, sinisiguro ko, yun yung mararanasan nyo. Amor, patawarin mo na ako. Huwag mo nang gawin sa akin to. Patawarin mo na kami. Paano ko kayo mapapatawad? Walang kapatawaran lahat ng ginawa nyo sa aking panloloko. At kayo, sisiguraduhin ko, hanggang dito na lang kayo. Hindi na kayo uusad sa buhay nyo. Magiging basura kayo. Magiging kayong parang daga. Kung san-san lang pumupunta para makakain. Kaya, sa lagay ko ngayon, masayang-masaya ako na nakikita ko yung naghihirap. Paano? Mauna na ako, ha? Kakain pa kasi ako ng paborito mong steak. At ikaw, tiisin mo lahat. Ginusto mong sumama sa asawa kong walang kwenta.